Paskong Pasko na rin sa Tarlac. Nagpatalbugan na naman kasi roon ang mga naglalakihang Belen para sa taunang Belenisimo. Ang ilan sa mga ito gawa sa recycled materials pa. Yan ang alamin natin sa pag-aksyon ni Shaila Francisco. Makikislap, mailaw at iba-ibang tema ngayon ng taunang Belenismo ng Tarlac na nakadisplay sa bawat bayan. May parang kubo at under the sea at dandelion theme din. Ang dating nanalo sa kompetisyon na AFP Nolcom mula sa mga lumang CD at plastic ang ginawang Belen. Ayusin natin mabuti. Look, it's a very good work of art. But ang pinaka-bottom line dito is our way of sending a message, pagpapahiwatig sa ating kababayan and the entire community that I would say we support the fighting or combating of climate change. Kabilang ang Tarlac sa sinalanta ng Bagyong Lando. Pero ayon sa organizer ng kompetisyon, hindi ito naging problema ng mahigit 40 grupo na sumali sa kompetisyon mula sa simbahan, gobyerno, pribadong sektor at mga residente. 50% ng Belen ay dapat gawa sa recycled material. So most of the displays were ruined. But it's the resiliency of the people. Still 42 people were able to revive their Belens in time for the competition. Higit pa sa kompetisyon, layong ipakita sa tao ng event ang pagkamalikhain ng mga taga-Tarlac at ang tunay na diwa ng Pasko. Well, we want to showcase Tarlac as the Belen capital of the Philippines. The true meaning of Christmas, the significance of the simple birth in the manger. Masisilayan ang Belenismo hanggang ika-6 ng Enero. Umaaksyon, Shaila Francisco, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.